Engineer Henry Alcantara nagsalita na tungkol sa kanyang mga nalalaman sa DPWH sa Project Anomalies dyan sa Bulacan. Justice Secretary Remulla, dinala na rin si Alcantara sa DOJ para sa aplikasyon nito na maging state witness. Live mula dyan sa Senado, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada Live Report. Brigada Angel, pinili na nga rin sabihin ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa Manumalyang DPWH project sa Bulacan. Sa sinumpang salaysay ni Alcantara, sinabi niya na noong 2022, nagsimula magpapaba ng pondo sa kanila si retired DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ang kasunduan daw nila ay 25% para sa propunan ng proyekto. Ang pondo kanya nakuha noong 2022 ay nasa 350 million pesos, habang naging 710 million pesos naman noong 2023 at 3.3 billion pesos pagdating ng 2024. Noong 2024, binanggit naman ni Alcantara na nakatanggap ng pera mula sa kanila si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na tumatakbo sa eleksyon. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions ng 2024 na magkakalaga ng 300 para po 300 milyon na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, sige po boss, kaya po imbis na 25 ay naging 30 ang naging proponent. Ang total po ay 300 million po. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never ko pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Never po. Samantala, ikinuwento rin niya na noong 2022 ay humiling si Senator Joel Villanueva ng proyektong multipurpose building na nagkakahalaga naman ng 1.5 billion peso. Pero hindi raw ito napagbigyan, kaya napaisip daw sila ng paraan ni Bernardo kung paano nga sila makakabawi sa senador. Hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernardo na bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogrammed Operations ng 2023 nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% na proponent ay may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 million dila ko sa rest house sa Barangay Igulot, Bukay, Bulacan na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Sa kabilang banda, noong 2024 budget hearing nga ng Senado ay nabanggit umano ni Bernardo kay Alcantara na mayroon pang 355 million pesos. Itong si SJE o Senator Jinggoy Estrada. Kaya hiningan daw siya nito ng project list na gusto pa niyang isama. Pero paglilinaw niya, wala siyang direktang transaksyon kay Estrada. Maalala matapos nga ang naging pagtestigo ni Alcantara ay hiniling naman ni Justice Secretary Crispin Remulla na baka po pwede nga siyang madala sa Department of Justice para sa aplikasyon nito sa Witness Protection Program. Bagay naman na pinayagan ng komite. Ipinangako naman din ni Remulla na ibabalik niya sa Senado si Alcantara ng 1:00 o 2:00 ng hapon ngayon upang makaharap muli sa pagdinig. Live mula rito sa Senado in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng DriveMax Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal.